Grabe guys, gusto ko lang naman sana magpagupit pero ba't ganto? Magandang hapon. Di ba ikaw yung mahina na kinakalaban sa 1v1? Di boss, magpapagupit lang ako. Hindi. Wala sana akong balak labanan siya pero nangungulit talaga. Ayaw mo ba talagang palabanin? Hindi, magpapagupit lang ako ya. Ay, hindi pwede. Yung mga kinakalaban mo, mahihinga yun. Ako na lang. Para mapakita ko sa tao na ako pinakamalakas ng boss ko. Dito, mag-1v1 tayo dito. Yes, dito sa shampoo. Paano pag natalo kita? Ililibre kita ng gupit. Tapos paano pag matalo kita? Pag natalo mo ako, anong gagawin natin pag talo ako? Kalbuhin kita pag natalo kita. Kalbo! Oo, para mas maganda. Para mapakita ko sa tao na mahina ka talaga, ako malakas. Oh, sige guys, kakalbuin daw niya ako pag natalo ako. Nathan yung ginamit nitong barbero. Nakita ko siyang low HP kaya labis akong natukso. Hindi ka. Kada mapipitas niya ako guys, inaasar niya ako. Syempre kahit biro-biro lang yun, nasasaktan ako ng husto. Buti sa pangalawang sabayan namin, lahat ng aking lakas ay bigay todo. Wala, napindot ko yung status kaya. Palo din siya mag-Nathan kahit papaano. Isipin nyo, sa kada may kita niya ako, palag-palag din si Kuyang Barbero. Malakas ang loob niya kasi alam niyang lugi ako sa early. Subalit hindi niyo ako makikitang aatras. Hinarap ko pa rin siya ng may buong puso at lakas. Ngunit sa kasamaang palad, ako'y minalas. Hindi ko pinapahalatang naiinis ako. Akin na lang sineryoso. Tingnan nyo na lang kung ano ang magiging reaction nito. Kapag natalo ako dito guys, kakalbuhin niya daw ako. Ayaw na ayaw ko pa naman yung ganung gupit. Kaya't pinakitaan ko na siya ng mga galawang malupit. Kita nyo, partida, naka-winchalant na siya niyan. Ako wala pa. Paano na lang kaya kapag meron na? Sa puntong yan, halos hindi na siya nagsasalita at umiimik. Kanina, napakaangas at mabagsik. Kapag Nathan talaga yung kalaban guys, kawawang-kawawa lang yung most cube dyan. Pero kahit na ganun, nagagawan ko pa rin ng paraan. Magugulat na lang siya, nandito na ako bigla sa kanyang rikulan. Natatawa na nga lang ako kasi hindi niya na ako magawang tingnan. Siguro ramdam niya na ang aking kalakasan. Hindi na ako natatakot sa kanya, dinidikit ko na kaagad sa bato para ako ang mauna. Ang win siya nito. Di daw niya mapindot yung winchalat niya kaya siguro lagi siyang nabubura sa mapa. Pero tingnan natin ang resulta kapag napindot niya na. Kahit gawin niya na ang lahat guys, di niya na talaga ako kaya. Syempre late game na. May kasabihan nga tayo ang bida nagpapabugbog lang sa una. Kaya pa kaya? At ayun na nga guys, natalo ko man si Kuya, at least ginawa niya pa rin yung best niya. Kung gusto nyo rin magpagupit, puntahan nyo lang siya dito sa General Trias Cavite, Sierra Nevada, Phase 1. Ano pala eh? Ng game, panalo ko no? Salamat, salamat. Paano yan? Di mo ako makakalbo. Wala na eh. Grabe, pro player pala to! Check, nabalitaan ko top global ka na, pero hindi ako natatakot kayo. Tara, 1v1 tayo. Wala akong kaalam-alam guys, pro player pala tong nakalaban ko. Tingnan nyo, napakarami niya ng laban na naipanalo. Wala nang intro-intro, early pa lang, kinawawa niya na talaga ako. Ngayon lamang ako nagkaroon ng kalaban na Clint. Grabe, napakasakit pala nito. Hindi ako pina-score, sobrang sakit sa ulo. Bali, itong dumayo nga pala na to guys, 400 yung highest star niya. Napakalupit magralo. Hindi tuloy ako makapag-focus at palagi na lang nakayuko. Ibang-iba talaga yung galawan ng mga pro player kung ikukumpara sa mga nakakalaban ko. Tingnan nyo naman, kahit nagpa-farm ako, nasusundan niya pa rin kahit saan akong lupalot ng mundo. Ang tangi ko na lang tuloy nagagawa tumakbo ng tumakbo. Pero kahit anong takas ko, sinusundan niya talaga ako. First time sa akin nangyari yung ganitong sitwasyon. Ganito pala ang pakiramdam pag yung kalaban mo nasa kondisyon. Kita nyo naman guys, kahit napipitas niya na ako ng ilang beses, wala kayong makikitang reaksyon sa kanyang mukha. Kahit ako'y patawa-tawa, ang pagiging professional ay pinapairal pa rin niya. Balak ko sanang mag-cut ng mga minions sa pagkakataong ito kasi sobrang gap na ako. Pero kita nyo naman, di niya pinagbibigyan. Napilitan na tuloy akong gumamit ng inspired yan kasi naipit na ako sa kalagitnaan. Kalmadong-kalmado pa ako sa pagkakataong yan kasi hindi ko pa alam na pro player siya. Nalaman ko lang nung huli na. Sobrang snowball na rin siya. Isipin nyo, 9 minutes pa lang yung nakakalipas. Kawawang-kawawa na ako. Biruin nyo, tumipi na lang ng tumipi siya sa harapan ko. Kung iniisip nyo guys na makakambak ko pa to, nagkakamali kayo. Napakalabo. Tignan nyo naman, tinatayo-tayuan nyo na lang ako. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, kung alam ko lang na may dadayo na ganito, nagpractice ako ng 2 linggo. Siguro naman sapat na yun para makasabay ako sa kanyang pagiging pro. Ngunit huwag siyang mag-alala, babalikan ko siya kapag natalo ko si Kelra. Kahit na ganun naman ang nangyari guys, pinilit ko pa rin mabaliktad tong ralo, pero walang-wala talaga. Kumbaga siya
siya, praktisado. Ako parang kakagising lang sa umaga. Di ko nga alam, panaginip lang ata tong ralo na to eh. Kasi isipin nyo, pro player dadayo. Tapos wala man lang akong kahanda-handa. Dapat kapag ganito yung haharapin ko, palagi akong preparado. Para kung sakali, hindi ako nadudurog ng ganito. Napakasaklap pa ng gagawin niya sa akin dyan guys. Aantayin niya ako mabuhay sa labas mismo ng base ko. Yun bang spawn trap ko no? Subalit tingnan natin kung magagawa niya ba yun sa isang katulad ko. Kahiya-hiya naman kung mangyayari pa yun sa idolo nyo. Makakabalik na ako sa loob ng 7 segundo. Sabi ko sa saliri ko, quit ML na ako kapag napitas niya pa rin ako sa loob mismo ng base ko. Sayang nga guys, yung buhay niya dyan, piso na lang, kaso di ko nakita. Kung nagkataon na nabigyan ko pa siya doon, baka nanalo pa ako. Ano sa tingin nyo? Feeling ko oo, kasi kapag full item na ako, napakahirap kong kalaban. Natalo lang siguro ako kasi kanya akong na-earlyhan. Kung parehas lang siguro kami ng item, kaya kong makipagsabayan. Pero okay na rin yun guys, medyo hindi naman sumama yung loob ko kasi nga pro player tong nakalaban ko. Kumbaga parang experience na rin yun para sa akin. Pag-aaralan ko ng husto tong galawan niya para sa nalalapit naming laban ni Kelra. Nice game. Dito guys, medyo nabugnot ako sa sinabi ng mga dumayong to. Chick, buti naabutan ka namin. Amunin ka sana ng tropa mo, yun. O di ba, boss? Oo, masakin ko sana Moscow mo eh. Oo, sa akin. Tara. Try natin. Okay, tara. Sana natin. Guys, kalaban ko ngayon, former top global Moscow din. Buti naabutan ka namin. Baka di ka makatulog. Napakatapang muna tao. Napakalakas naman ng loob nito gumamit ng Mouse Cube. Talagang main hero ko pa. Sabi ko nga sa kanya kanina nung una, kapag natalo niya ako dito sa paborito kong hero, magkukwit ML na ako. Eh ang kaso, Elry pa lang, pinaranas ko na ang dilubyo. Sorry guys kung nagawa ko siyang pagtawanan. Kapag ganito kasing naunahan ko na ang kalaban, tuloy-tuloy na yan. Kahit pa siguro magmakaawa, hindi ko na pagbibigyan. Simula kasi nung natalo ko ng flow prayer, labis akong natauhan. Sineryoso ko na ng husto tong laban na to guys, kasi kahiya-hiya na kapag natalo pa ako sa mismong main hero ko. Sakit ko na. Kung mapapansin nyo, medyo gumagalaw-galaw na yung tuhod niya dyan, pero kumalma din ng panandalian. Subalit nang muli ko siyang mabigyan, ang ginawa niya nagdi-4 naman. Halos lahat yata ng binitawan kong sibat, wala man lang sumablay. Sinasalo niya kasi parang tumatawid ng tulay, tapos sasaglitin ko lang para malustay. Bali 5-0 na nga pala yung score namin sa pagkakataong ito, pero hindi ako naging kumpiyansa sa sarili ko. Ayoko nang dumating sa puntong ako ang madedehado, kaya kahit nasa loob ng tore, pinapasok ko. Ininda niya na yung sakit at kirot ko dyan. Grabe, sakit mo. 10 minutes pa lang ang nakakalipas, ramdam niya na ang aking lakas. Wala na siyang kawala ngayon kahit ano pang gawin niyang pagtakas. Lalo na ngayon lock item na ako. Naku po, yung sibat ko parang sintron ni Judas. Ang balak ko sana sa part na yan guys, bibiglain ko siya. Kaso nga lang masyado na siyang nag-iingat. Kaya kumalma na muna ako kaysa maging atat. Sinubukan ko pa rin namang ituloy yung plano ko. Subalit maswerte siyang nakatakas at hindi problemado. Sayang. Kunwari labis akong nangihinayang kasi nakatakas pa siya. Ang hindi niya alam, meron akong binabalak pa. Kahit pa top 1 global yung ganitong galaw ko hindi mababasa. Magugulat na lang ako'y nasa rikulan na niya. Tapos ilang saglit ko lang mabubura. Gagi. Ouch. Sa puntong ito, alam niyang wala akong inspire kaya binalak niya akong sibatin at pasukin. Yun ang malaking pagkakamali niya kasi sa ganyang bagay palagi akong handa. Kaya mo. Sakto. Natawa nga ako sa isa niyang kasama dyan guys nagyaya na pa uwi. Kami na tayo. Ngunit hindi yun naging hadlang sa kanya para ituloy yung laban. Mas lalo niya pang ginalingan. Sa katunayan nga niyan, yung sibat ko ay sa wakas kanyang naiwasan. Siguro senyalis na yan para mabaliktad niya pa ang laban. Ngunit malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Ang pagtatapos ay akin nang ipipilit. Bali nung dumating ako guys, saktong-sakto naman lumabas na yung mga minions niya. Tapos nakita ko pang nagdash siya. Ang oras hindi ko na inaksaya. Hindi ko na pinatagal tong laro na to guys. Nilinis ko na lahat ng mga minions para wala nang maging hadlang sa pagkapanalo ko. Tignan nyo yung mga minions ko, dire-diretso. Lahat tuloy ng mga manonood hindi maiwasang maging kabado. Akala kasi nila kaya pang madepensa. Swerte ko kasi nag-tower lock na. Seconds. Kaya. Tower lock. Nice game. Nice game. Nice game, guys.